Akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa pista ng Kamiling? Sige nga, alam mo ba na ang lahat ng handaan at kasiyahang ito ay may iisang pundasyon na siyang sentro ng ating pagdidiwang? Ang Mayo 8 ay siyang itinakdang araw ng ating bayan upang magdiwang. Ito ay hindi basta selebrasyon, kundi isang araw na opisyal na kinikilala ng ating pamahalaan upang bigyang daan ang ating mga tradisyon. Sa bisa ng Proclamation No. 1217 na nilagdaan noong ika-16 ng Abril 2026, ang Mayo 8 ay idineklara bilang isang special non-working day sa ating bayan. Ito ay isang pagkilala, hindi lamang sa okasyon, kundi sa ating pananampalataya at kulturang matagal nang pinapahalagahan. Ang deklarasyong ito ay patunay na ang Pistang Kamiling ay hindi lamang isang pagdidiwang ng isa, kundi isang okasyong yumayakap sa pananampalataya, kultura at komunidad. Lahat ay sama-samang ipinagdidiwang sa ilalim ng pagkalinga ni San Miguel Arcangel. Sa umagang ito, ang mga lansangan ay unti-unting napupuno ng mga deboto. Hindi lamang sila taga-Kamiling, may mga galing sa Katigbayan at maging sa malalayong lugar. Lahat ay bumalik upang magdidiwang at magpasalamat. Ang lahat ay patungo sa St. Michael the Archangel Parish Church, ang pinakamatandang simbahan sa buong Tarlac na itinayo noong ika-18 siglo. Ang makapal na pader ng pulang ladrilyo nito ay nakatayo pa rin hanggang ngayon. Ang simbahang ito ay paulit-ulit na sinubok ng lindol at isang malaking apoy noong 1997. Ngunit ang pulang pader nito ay nananatiling nakatayo. Isang matibay na simbolo ng pananampalatayang hindi basta natitinag ng panahon. Sa loob ng bagong simbahan, dito gaganapin ang misa ng araw ng kapistahan, ang pinakabanal na bahagi ng ating pagdiriwang. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng 3 araw na prosesyon, handaan at perya. Sa unang oras ng misa, maririnig ang himig ng pagdiriwang. Ang choir ay naghahanda, ang mga kandila ay sinusindihan, at ang pari ay magsasagawa ng basbas. Ang simbahan ay pumapalag sa panalangin at papuri. Maririnig mo ang sabay-sabay na pag-awit ng Sanctus at Agnus Dei. Ang mga tao, anuman ang kanilang status sa buhay, ay nagkakaisa sa iisang tinig. Dito sa ating simbahan, ang bawat isa ay pantay-pantay sa harap ng Diyos. Ayon sa matatandang kwento, si San Miguel Arcangel ay pinaniniwalaang nagpakita upang itaboy ang mga tulisan na nagbabalak na nakawan ng ating kumbento. Simula noon, siya na ang nagbantay sa ating bayan laban sa kasamaan. Pagkatapos ng misa, ang imahen ng santo ay inihahanda para sa prosesyon. Ito ay isang tradisyong daan-daang taon na, isang pag-alaala sa patuloy na paggabay at pagkakalinga ni San Miguel sa ating bayan. Ang prosesyon ay hindi lamang para sa imahen. Sinasaliwan ito ng mga deboto, mga matatandang nagdarasal ng rosaryo, mga magulang na may dalang maliliit na bata, at mga kabataang umaawit ng papuri. Ito ay isang prosesyon ng pananampalataya. May isang madilim na bahagi rin ng simbahang ito. Sa kumbento nito, sa mismong pader na ito, pinatay si General Pedro Pedroche noong panahon ng Rebolusyon. Ang pader na ito ay saksi, hindi lamang sa panalangin, kundi pati na rin sa madugong kasaysayan. Ngunit sa kabila ng madilim na nakaraan, ang ating simbahan ay nananatiling tanglaw. Ang pader na nakakita ng karahasan ay ngayon ay dinudumog ng mga taong nananalangin para sa kapayapaan at pagkakaisa. Hindi maaaring hindi banggitin ang ating mga katutubong pagkain, ang chicharon kamiling at iniruban. Mga pagkaing hindi lamang pampabuhay, kundi simbolo ng ating pasasalamat sa masaganang ani at magandang kabuhayan. Ang iniruban ay isang sinaunang kakanin na gawa sa giniling na malagkit na bigas, gata at katas ng dahon ng pandan. Noong panahon ng ating mga ninuno, ito ang inihahandog sa anihan bilang pasasalamat sa kalikasan. Ang chicharon naman ay isang malutong na balat ng baboy na sumikat sa buong bansa. Kilala ang kamiling bilang chicharon at iniruban capital of the Philippines.
Isang titulong pinatutunayan natin sa bawat pista at bawat tikim. Pagkatapos ng prosesyon, ang plaza ay muling magiging sentro ng kasiyahan. Ang mga palaro sa pirya ay magpapatuloy, ang mga banda ay magpapatugtog, at ang mga pamilya ay magsasalo-salo sa ilalim ng mga puno. Sa bawat handaan sa araw na ito, ang bawat pamilya ay may kani-kanyang istorya ng pasasalamat. Sa biyaya ng magandang ani, sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay, sa pagkakataong muling magkasama-sama. Ang Proclamation number 1217 ay hindi lamang isang pirasong papel. Ito ay isang deklarasyon na ang tradisyong ito ay mahalaga, hindi lamang para sa simbahan o para sa iisang pamilya, kundi para sa isang buong bayan na may iisang pananampalataya at iisang kultura. Sa kabila ng makabagong tugtog sa perya, may mga sandali pa ring nananatili ang tradisyon. Makakarinig ka ng mga lumang himno na inaawit pa rin ng mga matatanda sa tabi ng kanilang mga tahanan. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang mga ilaw ng perya ay magsisimulang kuminang, ngunit ang imahe ni San Miguel ay nasa simbahan na, nabasbasan, napagpahingahan at handa ng muling maghintay para sa susunod na taon. Ang pistang ito ay may dalawang mukha. Isa ay ang kasiyahan, ang tawanan, ang pagkain, ang pamilya. Ang isa ay ang pananampalataya, ang misa, ang prosesyon at ang pasasalamat. Hindi mo maaaring ihiwalay ang isa sa isa. Sa mga susunod na araw, ang mga banderitas ay bababa, ang mga perya ay aalis, ang mga bisita ay uuwi sa kani-kanilang mga bahay. Subalit ang pananampalatayang ito, ang paniniwalang may nagpoprotekta at pumapala sa atin, ay mananatili. Ang St. Michael the Archangel Parish Church ay magpapatuloy sa pagbabantay sa ating bayan. Sa susunod na taon, sa bisa ng panibagong proklamasyon, muli tayong magdiriwang, muling magpapasalamat at muling magsasama-sama. Ito ang ating pamana. Hindi lamang ng isang araw, kundi ng 100 taong pananampalataya. Ito ay ating minana, ating pinananatili, at ating ipapamana sa susunod na henerasyon ng mga kamilinyenyo. Kaya sa susunod na pagdiriwang natin ng Mayo 8, pagmasdan mo ang pulang pader ng lumang simbahan at ang bagong simbahan sa tabi nito. Ito ay saksi ng ating nakaraan at tanglaw ng ating kinabukasan. Ang pista ay ang pagtitipon ng pamilya, komunidad, ng panalangin, pananampalataya, at ng piging, kultura. 3 araw na ito ay ang taunang pagpapaalala na tayo ay hindi nag-iisa. Tayo ay bahagi ng iisang bayan sa ilalim ng iisang patron. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa kamiling? I-comment sa baba, baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mong taga-kamiling.